natin ang isa't isa ng magandang Blessed Sunday po sa atin. Pagigilin po natin yung mga nanonood sa atin ngayon online. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo and lift up our praises to our Lord Jesus Christ.
you live to save us all. Everyone needs compassion, love that's never ending. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, and hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord. Take me as you find me. Take me as you find me. All my fears and labors. Fill my life again. Give my life to follow. Everything I believe in. Now I Yes, we thank you, Lord God.
God, for this afternoon, Panginoon, for the privilege, Panginoon, to give worship, give you the highest worship and the highest praise ever. And we are praying, Panginoon, we are praying that you guide us this afternoon, Panginoon, as we listen to your word. May you open our hearts. May you open our minds. May you fill our hearts with your Panginoon, with your love. And as we listen to your word, Panginoon, naway, patuloy nitong paguhin ang aming mga puso. Patuloy nitong paguhin kung paano kami tumingin sa buhay, Lord God. Kailangan po ang aming makita, Panginoon, sa lahat ng aming bibigay. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay namin, sa pagmamahal sa amin, Panginoon, higit sa lahat, sa pagliligtas sa amin, Lord. Alam namin na hindi namin deserve ito. Pero ganun niyo kami kamahal. Ganun kadakila ang pagmamahal mo sa amin. And for this, we are very thankful, Lord. Wala kami ibang kaya ibigay sa iyo kundi ang mga buhay namin. Alam namin walang makakapantay sa iyo, walang makakapantay sa pagmamahal na binibigay mo sa amin, Lord. That's why we are lifting up everything to you, Panginoon, all of us. Our might, our strength, our soul, our heart, our mind. Lahat ay binabalik po namin sa inyo. At sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Okay, pagka may problema sa samba, lang kami ha. Ayos natin. Tinagpo natin ang ating mga katabi, sabihin natin, wow, again, ha? Blessed Sunday, sabi nga ng kapatid na namin, ay second Sunday of 2025. Salamat sa Panginoon. At ngayon po ay muli, nagaganap tayo sapagkat ito ang unang taon na tayo po ay nakakanig. And of course, nakakasama natin ang kapatid na Dina at kasama niya ang kanyang may bahay na of course ang kapatid na BC. Okay. At sorry po dun sa walang naparkingan, mayroong umuwi. Talaga. Medyo puno yung itong street, no? At napakahirap. Kaya ang gagawin ko po siguro, tatakbo kong mayor at pagkatapos ang NCCC na lang ang magpapark, no? At sina Kuya at sina ay nasa Malayo. So, panapan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at nakangiti tayo na kanyang salita ngayong hapong ito. At ang wow, in everything give thanks, the God of gratitude. Pamisahin natin. Tawagin natin ang kapatid na rin. Happy New Year ho sa ating lahat. Okay. Naka tayo, no? Holiday mode pa ba ang iba sa atin? Kasi simula pa lamang ang bagong taon. Okay, at kaming dalawang mag-asawa ay tunay na nagagalak dahil may pagkakataon kaming mag-fellowship sa inyo dito ngayon. Of course, ihatid ang salita ng Diyos sa inyo. At talaga naman magpapala ang pagkakataon ito para sa amin. At sana sa katapusan ng ating mensahe ngayon ay maging blessing din ito. Okay, pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo panalangin mga kapatid. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ang dapat naming lapitan at pasalamatan sa lahat ng kabutihan na naranasan namin. Alam po namin, O Diyos, na kayo ang tapat at mapagmahal na aming Ama sa langit na nakakakita ng lahat ng aming pinagdadaan ng mga experience sa buhay at nag-aaruga sa amin at nagbibigay ng lahat ng aming kinakailangan upang mabuhay at upang kami ay maglakad ng may katapatan sa inyo. At lalo-lalo na dahil ninanais niyo kami na mag-ilaw sa mundo ito. Hindi niyo kami pinababayaan. Nawa mo Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong hapon ito, ay mas lalo kaming malapit sa inyo at mas lalo kaming malapit din sa imahe
ng aming Panginoon Jesus na nais naming isapamuhay ang kanyang pangalan ay aming maipamuhay ng nakikita ng maliwanag ng mundo upang ang aming testimonya para sa aming Panginoon Jesus ay maging klaro. Nawa o Diyos, marami ang mag-bless nawa din sa aming buhay, sa aming buhay Kristiyano. Ito po ang aming hinihiling, dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay mga kapatid, ito po ang ating pamagat ng mensahe natin ngayong hapong ito. Basahin natin together. In everything, give thanks, the call to gratitude. So, sabi sa lahat ng pagkakataon magpasalamat, ito po ang tawag ng pagiging mapagpasalamat. It's a call to gratitude na makikita natin sa 1 Thessalonians 5:18. Alam po natin that gratitude is a divine expectation. Pag sinabi natin divine expectation, ito yung banal na pag-asa. Inaasahan sa atin ng Diyos na tayo maging mapagpasalamat. Okay? So it's a divine expectation. Alright? That transforms our lives and aligns us with God's will. Tayo po ang mga magulang, ang isa sa mga tinuturo natin sa ating mga anak, actually dalawa, no? Pag sila yung marunong magsalita, ay magsabi ng please and thank you. Bakit natin tinuturuan yun? Pag ang mga bata bata pa lamang. Kasi pag isang bata hindi marunong mag-please at saka thank you, sino ang unang tinitignan nila? Ang magulang. Di ba? Reflection po ng magulang yung asal po ng anak. Pag ang isang tao po lumaki, mula bata paglaki, hindi marunong magpasalamat, anong tawag natin doon? Sa isang tao, ingrata. Ang tao na we call them ungrateful, hindi marunong magpasalamat. And usually, natawag natin kuminsan, medyo bastos ang isang tao na hindi marunong magpasalamat. At usually, pag ang tao hindi marunong magpasalamat, hindi tayo nahihikayat na tulungan ang mga ganong klaseng tao. Ayokong tulungan niya. Hindi marunong magpasalamat yan Diba? Ngunit, pag ang tao ay mapagpasalamat, talagang sagana sila sa pag-thank you palagi. Ay, thank you. Maraming salamat sa tulong mo. Mas lalo tayong naiengganyohan na tulungan ng mga ganong klaseng mga tao. Ganun din mga kapatid, ang Diyos, ang ating Ama sa langit, may relasyon tayo sa ating Ama, at yung ating asal, bilang anak ng Diyos, reflection po yan, okay, ng ating malapit na relasyon sa Diyos o malayong relasyon sa Diyos. Okay? Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, ito po ang sabi, basahin natin together. Isang verse lang ito. In everything, go. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa Tagalog naman po, okay, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikisa kay Kristo Jesus. So napakaganda po. Isang bersikulo lamang po tayo at 4 po ang ating titingnan ditong mga punto. Okay? 4 na punto. Itong 1 Thessalonians 5:18, bahagi po ng pangwakas na pangaral ni Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Thessalonica. Binibigyan din dito ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng paglinang ng puso ng pasasalamat. Napakahalaga ho. So bilang isang mahalagang bahagi ito ng buhay Kristiyano kasi nagpapakita ito ng yung tunay nating relasyon, yung pagiging malapit natin sa Diyos bilang kanyang mga anak. So ang tanong is, why does God call us to gratitude in everything? Bakit nga ba tayo hinihikayat ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon? At paano natin ito isa papamuhay? How do we live this out? Itong gratitude. Ang gratitude po, ay hindi automatic yan. Okay, lalo-lalo na kung meron tayong pinagdadaan ng mga mahirap, masakit,
at matinding mga sitwasyon sa buhay. Alam po ninyo yung yung hymno na It Is Well With My Soul. Sino po nakakaalam niyan? Ay, puro matatanda. Kasi ho kami, yung kinalaki ho namin sa San Juan, hymno ho ang ginagamit namin. Ngayon ho, hindi na hymno kasi yung bagong henerasyon na ngayon, hindi na sanay sa hymno. Pero kami, talagang, pa namin, yung numero ng hymno na yun, dun sa hymnal, So itong It Is Well With My Soul, kadalasan kailan ho pinapaawit ito? Dun sa ating mga nakakaalam. Kailan ho pinapaawit ito? Pag may funeral, pag may namamatay. Kadalasan po ito ginagawa, It Is Well With My Soul. Ngayon po, ito pong awit nito, may kwento po ito. Si Horatio Spafford, isa pong lawyer. At saka, negosyante ho sa Chicago noong 1828 hanggang 1888. Ngayon po, bago po niya sinulat itong hymnong ito, noong 1871, alam po ninyo meron sa Chicago na tinatawag na The Great Fire of Chicago. The Great Fire. Ngayon po sa Los Angeles, California, matindi po ang apoy doon. Patuloy, hanggang ngayon, nasusunog pa. Nasusunog pa ang LA, lalo-lalo ang Hollywood. Ngayon, marami hong Kristiyano nagsasabi dahil yan po parang kilikili daw niya yung Satanas, yung Hollywood na yan. At kaya daw hanggang ngayon umaapoy pa hanggang ngayon kasi talagang Hollywood is a godless place. Talagang marami po dyan hindi kinikilala ang Diyos. Maraming ateista po dyan. They do not recognize God. Mahirap pong maging Kristiyano at saka maging artista or actor sa Hollywood po. Kasi ngayon, talagang pinipersecute ang mga Kristiyano doon sa lugar na yun. Of course, hindi po natin ang pagkawala ng pag-aari at saka ang buhay, hindi po natin siniselebra yung mga bagay ho na yun, At nakakalungkot, marami ho nakatira doon, mga kakilala ko din, mga high school classmates, ang naapektuhan dahil sa mga sunog na yun. Ngayon po, itong si Horatio Spafford, noong 1871, meron hong Great Chicago Fire. At dahil siya ay negosyante din doon, nasunog ho, tulad doon sa Hollywood, nasunog lahat ng kanilang ari-arian. At naapektuhan po yung kanyang negosyo din bilang isang lawyer. Meron din siyang law practice doon. Noong 1873 naman po, noong 1871, noong same year pala, 5 po ang anak nito si Horatio Spafford at sa kanyang may bahay na si Anna. Yung bunsong anak lalaki. At nung taong yun, namatay po yung bunsong anak nila. Yung kaisa-isang lalaki namatay. At uniko-uiho. Kumbaga, At scarlet fever ang nakaano sa kanya. Bacterial infection po yan, Pag meron po kayo yan, at hindi kayo nabigyan ng penicillin nung panahon na yun, siguradong patay kayo. Ngayon mo nangyari sa anak na ito. Ngayon, noong 1873, nagbalak po itong si Horatio Spafford at saka ang kanyang pamilya na pumunta sa Inglaterra. Doon po si D.L. Moody nandun. Yung pangalan po D.L. Moody, kilala po at sikat yan na evangelist. At meron hong gawain doon noong 1873 na gustong tulungan nitong si Spafford. Ngayon, sila pasakay na sa barko, pero at the last minute, meron siyang kailangang ayusin konting negosyo, nagpaiwan siya. At ang kanyang may bahay si Anna at sa kanyang 4 nilang anak na babae sumakay din sa vapor niyon. Kamalasang palad po, doon po sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, ngayon nabunggo silang isa pang vapor. Bakal ho yung vapor na nabunggo nila. Yung kanilang vapor gawa sa kahoy. Alin sa tingin ho ninyo ang lumubog? Gawa sa kahoy. Yung gawa ho sa kahoy, lumubog yun. At yung 4 po nilang anak, pinalunod. Itong si Horatio Spafford, siya lang po, yung kanyang may bahay, siya lamang po ang naligtas, At nung siya dumating sa Wales, kasama po yan sa UK, isang maliit na island doon, nagpadala po siya ng telegrama. 2 lamang po ang salita sa telegrama yon. Saved alone, ang sabi doon sa Kahit isa-isa po siyang
nag-survive. At nung si Horatio Spafford, dahil sa kanyang matinding lungkot at nais ding makapiling ang kanyang may bahay, na talaga namang nag-grieve ho, nagdadamdam talaga, at nasa Inglaterra, sumakay ho siya ng barko. At nung dumaan ho siya doon sa may pinakalugar kung saan humubog yung barko, kung saan nalunod yung kanilang 4 na anak na babae, sinulat po niya itong awiting, itong It Is Well With My Soul. Ang sabi, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Napakahirap pong magpasalamat sa Diyos kung ang 4 na anak ninyo namatay. So wala na ho silang mga anak. Of course, hindi na ho sila nagkaroon ng anak ni Horatio Spafford. Ngunit, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pagtitiwala ay nanatiling malakas. Okay? At kaya niya na isulat itong awit itong It Is Well With My Soul. So, ito po ang una natin punto ngayong hapon na ito. Pag-uusapan po natin, una, the scope of gratitude, yung saklaw po ng pasasalamat. The first is, ang sabi, in everything. Pansinin po natin, ang salita po ay in, hindi po for. Pag sinabi pong for everything, sa lahat ng bagay, magpasalamat, mahirap po yun. Kasi pag sinabi sa lahat ng bagay, masasama na po natin dyan ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng kasakiman, ang lahat ng evil, at yung mga bagay-bagay na ginagawa din ng evil one, kailangan pasalamatan natin. Hindi po kasama yun. Kaya hindi po for everything, ang sabi po, in everything. Pag sinabing in, may saklaw po yan. In other words, in every situation. Bagamat masakit man yan, may blessing yan o wala, okay? Mayroong hamon yan o wala. So gratitude is not situational, it is universal. Pag sinabi universal, sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid. At pag ginagawa po natin, yung saklaw nito ng pasasalamat, sa lahat ng pagkakataon, kinikilala natin ang soberanya ng Diyos. We acknowledge God's sovereignty in all circumstances. So, itong utos po na binibigay niya Pastor Pablo, kinikilala po dito ang realidad na ang buhay po natin ay hindi kumisan hindi tama ng rosas. It's not a bed of roses. Ang buhay po tulad ng rosas, may dinig din po yan. Hindi ba? At marami po tayong pagdadaan ng trials and also tribulations. Ngunit in everything, ang sabi is give thanks. Ang sabi po sa Romans 8:28, sabi po and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay po pala ay gumagawa para sa ikabubuti ng lahat na nagmamahal sa Diyos, na sumasaayon sa Kanyang layunin. So tayo po yung mga kapatid. Tayo po na mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Lahat po ng ating pinagdadaanan sa buhay ay meron pong good yan. Meron pong mabuting layunin yan para sa atin. Si Paul po at saka si Silas, kilala niyo po ito, si Apostol Pablo at saka si Silas, nung sila po ay pasimulang nag-iebanghelyo. Nasa Pilipos po, si Paul at saka si Silas, meron hudong isang babae, isang aliping babae, na sumusunod sa kanila, doon sa syudad, habang sila ay nag-iebanghelyo. Itong babae ito ay sinabihan po ng demonyo. At ang bilad na ng babae ito ay, masabi ko, mamuhula. Ang bilad niya ay malaman ko ng mga pangyayari kasi binibigay sa kanya ng demonyo At kasi sinasabi niya kung ano yung mga pangyayari, so hinuhulaan niya mga bagay-bagay nun. At itong babae ito, yung kanyang mga master, yung nagmamayari sa kanya kasi alipin lamang siya, pinagninegosyohan itong abilidad niya ito. Ngayon, si Apostol Pablo, ang ginawa niya ay
kinast out niya itong demon, in-exorcise niya itong demon na ito. So nawala yung negosyo, yung pagkakakita. So nagalit po yung may nagmamayari sa alipin babando. At ang ginawa kina Apostol Pablo, inanunsyo doon sa mga tao doon sa may lugar na yun, at pinagbubugbog si Apostol Pablo at saka si Silas, pinagpapalo sila, at eventually pinakulong. Pinakulong si Apostol Pablo. Kaya po nandyan po sila. Nung hating gabi, yung nangangasiwa doon sa may kulungan, yung sa pilitan, yung tinatawag natin Philippian jailer, naririnig yung pag-awit ng pasasalamat ni Apostol Pablo at saka ni Silas. Umaawit sila hating gabi. Bagamat sila nabugbog na, nagulpe, nakulong, sila nag-worship service sa loob ng kulungan. Diba? At ang nangyari po ay lumindol. Lumindol at nagsibukasan lahat po ng pintuan doon sa may pilitan. Akala po nitong Philippine jailer, nakatakas sa lahat at gusto niyang magpakamatay. Titingukan na siya, sasaksakin na niya ang sarili niya. Sumigaw si Apostol Pablo sa kanya, huwag mong papatayin ang sarili mo, nandito pa kami. Hindi kami tumatakas, nandito kami lahat. At lumapit po siya, at ang kanyang tanong kina Apostol Pablo ay, Sirs, what must I do to be saved? Ang naging pagkakataon para ibahagi ang ebanghelyo sa taong ito. So, ano nangyari? Naligtas po itong nanampalataya po itong Philippian jailer. Dinala po niya si Apostol Pablo at si Silas sa kanyang bahay. Inalagahan sila, pinakain sila. Doon, nag-share pa ng gospel doon sa tahanan at lahat po ng nandoon naligtas at sila binautismohan nung gabing yun mismo. Ora mismo, nagkaroon mo ng baptism. Ibinalik ko si Apostol Pablo the next day sa kulungan, at sila pinalaya. So, makikita po natin, bagamat yung pagkakataon na yun, initially, para bang negatibo, dahil nakulong si Apostol Pablo, naging mapagpasalamat sila, nag-praise and worship sila, giving thanks unto the Lord, and eventually, it became an opportunity also to share the gospel. Marami na naligtas. Yan. So, ang application po dito para sa atin, mag-reflect po tayo sa ating pangkasalukuyang sitwasyon. Meron po bang mga hamon tayong pinagdadaanan? Tukuyin po natin ang mga lugar kung saan po yung ating pagiging mapagpasalamat ay pwede natin ipalit sa ating pag-complain o pagreklamo. Madali mo magreklamo mga kapatid. Maraming bagay na pwede natin pagtuunan ng pansin, pagpunta dito, at sabi, hindi maganda ito, hindi maganda yan. Diba? Ganun po tayo Pag hindi po tayo na-satisfy ng isang bagay, talagang pupuntilihin natin at sasabihin natin, ito, mali, ito. So, ang tendency po natin magreklamo. Kailangan po, mga kapatid, magtiwala tayo na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng mga sitwasyon sa buhay natin. Bagamat hindi po natin nakikita ng maliwanag ang galaw ng kamay ng Diyos sa mga sitwasyon na yun. We do not see God's hand working evidently every time that God works. Pero dapat nating tandaan, hindi ho natutulog ang ating Diyos. Our God is awake, He is alive, and He sees everything that we are going through, and He oversees everything that we are going through. So yun po ang una, Ang unang punto natin yung saklaw ng pasasalamat. In everything, sa lahat ng sitwasyon. Kaya po, tukuyin po natin. Tayo po ba, sa lahat ng sitwasyon ay nagte-thank you sa Panginoon? Do we say thank you in all circumstances? Ang pangalawang punto po, ito po yung practice ng gratitude. Give thanks. Ito po ang pagsasanay ng pasasalamat. Anong pagsasanay? Magpasalamat. Magpasalamat. Kasi ang sabi po dito, gratitude is an active expression, not just an attitude. Yung attitude po sa loobin, hindi mo nakikita ang sa loobin. What is an attitude? Ito po ang sa loobin natin ukol sa isang tao, isang bagay, isang sitwasyon, mga pangyayari na maaaring positibo o negatibo. Pero sa loobin na nandito po sa ating isip.
Ang gratitude po, pagpapasalamat, ito po ang lumalabas, namumutawi po sa ating mga labi. It is a behavior. Okay? Gratitude is a behavior. Hindi ho attitude lamang. O maraming nagsasabi, gratitude is an attitude. Okay? Hindi po. It's more than an attitude. Okay? Kaya sabi, no, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang nasa loob po ng ating puso ay gratitude, tunay pong gratitude. Talagang lalabas po yan, mamumutawi sa ating mga labi. It is an active expression, aktibo pong pagbibigkas, pagpapahayag ng ating pasasalamat. At ang sabi nito, it requires intentionality. Wala hong nagte-thank you nang hindi sinasadya. Ang pasadya ho palagi ang thank you. Ay, hindi ko sinasadya yung pag-thank you sa inyo. Wala akong gano'n, di ba? Maiinis ka lang. Ha? Talaga? Aksidente pa pala yung pag-thank you mo sa akin. Oh, hindi ko talaga sinadya eh. Hindi po, ang thank you is what? It's intentional. Hindi ko aksidente ang pag-thank you. Lalo-lalo na kung ang sitwasyon ay mahirap. It's a difficult situation, tapos nag-thank you tayo sa ating Diyos. Talagang yun po ang nais natin ibigkas. Especially when we are in a difficult situation. No? Mahirap ang sitwasyon tayo ng papasalamat. Ngayon, ang ating Panginoong Hesus is the perfect example of giving thanks. Sa lahat ng bagay po, nagpapasalamat ang ating Panginoong Hesus. Ito po, ang picture po na ito po yung feeding of the 5,000. Ano? At bago po niya pinakain itong 5,000 ito, nangangaral po ang ating Panginoong Hesus. Nakita po niya, napakadami po. Ano? Nagsisiksikan yung mga tao. 5,000 po yan. Of course, hindi po na-50, pero 5,000. Di ba? At merong isang bata, no? Kasi naawa ang Panginoon, di ba? Naawa ang Panginoon, nakita niya, no? Napakaraming tao at gutom na gutom na sila, bagamat nangangalan ng Panginoong Hesus, sinusundan siya. At meron isang bata, ang kanyang dala ay lang, 5 loaves and 2 fish. 5 loaves and 2 fish. At bago binahagi itong loaves and fish na ito, itong tinapay at mga islang ito, anong ginawa ng Panginoong Hesus? He gives thanks. Sabi dito, sa John 6:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat. Pasalamat po ng ating Panginoong Hesus. Pagpasalamat sa Diyos at ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nangabusog. Wala akong nagutom. Alright? So, bago po kumain, nagpasalamat. Nagpasalamat. Kung isang tayo, sa gutom natin, nauuna yung sumo, bago, thank you Lord! Nasa bibig na natin yung kutsara. But the Lord Jesus Christ gave thanks before everything. There's another situation kung saan po nag-give thanks sa Panginoon. Tinapay din po. Okay? Tinapay din po. Ngayon dito, ano po ang sa tingin nyo ito dito? Ano ginagawa nila dito? Ito po yung tinatawag na Lord's Supper. Ito po yung huling gabi bago po inaresto ang ating Panginoong Hesus. Nakapiling po niya ang kanyang mga disipulo. At dito po, sinimulan niya, iniutos sa kanila na itong Lord's Supper na ito ay gagawin nila kada magsasama-sama sila upang alalahanin ang ating Panginoong Hesus. At ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Sabi dito sa Luke 22:19, lumampun din ang ating Panginoong Hesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinahagi sa kanila. At sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ngayon mga kapatid, ito napakahalagang makita natin ukol dito. Ito pong pagkapira-piraso ng tinapay, itong Lord's Supper, noong unang in-institute o sinimula ng ating Panginoong Hesus ito, ano po ang kanyang tinutukol? Dito sa Lord's Supper, anong tinutukol ng Lord's Supper po? Yung pagkamatay po ng ating Panginoong Hesus. So dito po makikita po natin,
dito po sa Lord's Supper, nagpasalamat ang Panginoong Jesus, pagamat alam niya, mamamatay siya. Alam niya, bibigyan niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kaya po, dito po sa pag-ano ng tinapay, pinagrasyon ng tinapay, sabi niya, ito ang aking katawan. This is my body broken for you. Do this in remembrance of me. So ito po, pagpapasalamat ng ating Panginoon Jesus, nagpapasalamat siya, bagamat alam niya, mamamatay siya. Bibigyan niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. So, the Lord Jesus Christ is the perfect example of someone who can give thanks despite knowing the pain that he will go through. Sino po sa ating makakapag-thank you sa Lord, sa Diyos? Lord, bagamat itong sakit ko napakasakit, nagpapasalamat ako sa inyo. No? Hindi po madali yun. Ngunit ang dakilang halimbawa po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Ano po yung mga limang mga hadlang sa pagiging mapagpasalamat? Ito po top 5. Sulat po natin, top 5 hindrances of the practice of gratitude. Ito po ang masasabi ko, top 5, limang hadlang sa pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Number 1, sabi dito, dwelling on negative circumstances. Pag ang ating pansin ay nakatuon sa mga negatibong kalagayan natin, napakahirap magpasalamat kasi negatibo po ang nasa isip natin. We are thinking of the negative. Life is full of challenges. It's easy to focus on what's wrong rather than on what's right. This mindset blinds us, binubulag po tayo, sa what? God's blessings and provisions. Nagiging bulag po tayo sa katapatan ng Diyos, sa provision ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos, pag ang isip po natin ay nakatuon doon sa mga negatibong mga bagay. A negative focus fosters what? Complaining. Ang pagreklamo po, automatic na sumusunod yan pag ang isip po natin nakatuon doon sa mga ayaw natin, sa mga bagay na kinaiinisan natin. Pag negatibo po ang ating isip, yung pagiging complainer at yung pagiging ungrateful, hindi mapagpasalamat, yung po sumusunod yan. Kaya, na-undermine ang pagtitiwala natin sa Diyos. So, ang solusyon po niyan, kailangan linangin po natin sa pang-araw-araw. We should cultivate the habit of identifying God's faithfulness. Yung kada umaga, pag-isip po natin, atin ang iniisip, saan naging tapat ang Diyos sa akin? Saan naging mabuti ang Diyos sa akin? Sa lahat ng pagkakataon na pinagdadaanan ko. Pag-isip sa mga Lord, salamat po, nakakahinga ba ako? Namulat ko ang aking mata. Salamat o Diyos. Nakakatindig pa ako. Pati mga basic, salamat o Diyos, masarap po yung aking pamupo sa banyo. Alam po ninyo, pag hindi ho kayo makaihi, hindi ho kayo makatayo, ma-realize po ninyo na yung mga regular na proseso ng katawan natin yun, napakahalaga pala. Yung pagdumi at saka pag-ihi, napakahalaga ho yan. Hindi lang ho pagkain, kuminsan ho, sarap kumain, yun po na-focus natin, kung ano pumapasok. Pero yung pagdumi at pag-ihi ho, napaka-importante yun. Kasi no matter kung gaano masarap po yung kain natin kung hindi natin maidumihan at saka maiiyan, hospital po ang natin, mapunta natin dyan. So wag po tayo mag-focus doon sa mga bagay na negatibo. Let's focus on identifying God's faithfulness. Pangalawang hadlang po ito. Forgetting God's past faithfulness. Yung pagkalimot ng nakaraang katapatan ng Diyos. Kasi bakit? Tayo'y mga tao lamang. Talaga namang ang tendency po natin, nakakalimutan natin. Ano ba yung ginawa ko kanina umaga? Nakakalimutan ko. Usually po, nakakalimut po tayo pag hindi po natin sinusulat. Di ba? So, gratitude becomes sporadic and trust in God wavers, especially during difficult trials. Nakakalimutan natin. Kaya, ito po suggestion mo sa atin, keep a journal. Sulat po natin
yung mga sagot na panalangin natin. Saan ba naging tapat ang Diyos sa pagsagot ng ating mga panalangin sa Kanya? At saka isulat natin yung mga blessings natin para ma-remind tayo na maalala natin yung katapatan ng Diyos sa atin. Forgetting God's past faithfulness is a hindrance to being grateful. Number 3, itong tinatawag natin entitlement mindset. Ano itong entitlement mindset na ito? Kasi ang kultura po natin, tinuturuan natin minsan na dapat panindigan natin yung mga karapatan natin, ipaglaban natin, yung dapat yung sa pakiwari natin sa atin, meron tayong karapatan sa mga bagay na yun. So dahil ang feeling natin, lalo-lalo na pag naturuan po na tinatawag ng prosperity gospel, pag ang Diyos daw ay hindi nagpala sa inyo kasi hindi nyo hiningi sa Diyos, hindi nyo didemand sa Diyos, hindi nyo tinatawag na you did not name it and call it. Sabi nyo, name it. Akin yan, Diyos. Bigyan nyo sa akin yan. Claim it. Yung pag-claim. Kaya ang feeling natin, hindi natin nakukuha yung mga bagay-bagay kasi dapat sa atin yun eh. Kung may entitlement mindset po tayo, okay, ang nangyayari, na-focus tayo sa kung ano dapat yung nasa akin. Hindi natin, nakakalimutan natin yung biyaya ng Diyos. So, we must recognize that everything is a gift from God. Dapat kilala natin na lahat ng meron tayo ay binibigay sa atin ng Diyos ng libre. Ito ay mula sa Diyos. Okay? It's not because He owes us, hindi dahil pagkakautang ng Diyos ito sa atin. So itong entitlement mindset na ito, isang hadlang po ito sa pagiging mapagpasalamat. Number 4, lack of contentment. Yung kakulangan ng kasiyahan dun sa mga bagay-bagay na nasa atin na. Feeling natin kulang pa. Lord, ito lang. Gusto ko pa more. Di ba? Ganun. Wait, there's more. Di ba? Pag more, ang nangyari, feeling natin kung ano yung nasa atin na, hindi tayo nasa-satisfy. O, di ba? The Apostle Paul is a perfect example, of contentment. So, sabi dito, discontentment makes it impossible to appreciate what we have. When we are always longing for more, gusto ko pa. Gratitude takes a backseat. A restless heart leads to envy, frustration, and ingratitude. Lord, bakit sila mayroong ganito? Ako hindi mo ako blessed ng ganito. Bakit siya may ganyan? Ako wala. So, we tend to compare ourselves to other people. Di ba? At ang nangyayari, naiingit tayo. At pag may ingit sa ating puso, siyempre, hindi na tayo nakukontento. So, we have to practice contentment as the Apostle Paul did in Ephesians 4:11-12. Dapat masanay tayo na maging masaya sa lahat ng sitwasyon na ating pinagdaanan sa buhay. In all things, I have learned to be content, sabi ni Apostol Pablo. Number 5, ito na yung pinanghuli. Masasabi mo, ito na yung top. Isa sa top 5. Unresolved hurt or bitterness. Hindi na-resolve ang sakit o kapangitan na nasa puso natin. Maraming tao po may dinadala, nagtatanim ho ng galit, nagtatanim ho ng kapangitan sa puso. Pag meron ho tayong ganyan ho yung nature ng puso natin, mahirap po maging mapagpasalamat. Kasi hindi ho natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Lord, ang sakit. Ang pait na pinagdadaanan ko, Lord. Pag gano'n, So, bitterness hardens the heart. Pinatitigas po ang puso natin ng kapagitan na maaaring nandun sa ating puso. Kaya, napakahirap pong maging mapagpasalamat. Kaya, ang solusyon po dyan, kailangan hanapin po natin, Hangarin natin dapat na mapagaling ng Diyos ang ating puso mula sa kapagitan na ating nararamdaman.
Okay? At ang pasasalamat ay madalas na sumusunod sa emosyonal na kalayaan. When we are liberated from the pain, the unforgiveness. Kung minsan, no? Unforgiveness. Hindi ko ma-forgive itong tao ito. Yung unforgiveness na yun, mga kapatid, nakakalimita ho yun sa ating abilidad na maging mapagpasalamat sa Diyos. So, kailangan ilapit natin yung mga emotional hurts natin at isurrender po natin sa ating Panginoon at hilingin po natin na pagilingin tayo sa mga sakit na yun. So, ang application po natin, we should start a daily habit of thanksgiving. Every day po. Write down 3 things that you are grateful for each day. At the end of the day, doon po sa ating mga kalendaryo, sa ating mga iPhone, kaya sa ating mga isulat po natin, ito yung mga bagay na gusto kong mapasalamatan ng Diyos. Kasi ito yung mga naranasan ko itong araw na ito. At pag rin-review po natin yung ating mga kalendaryo, ay itong araw ito nangyari sa akin. Talaga nagpasalamat ako sa Diyos sa mga bagay na naaalala natin. And of course, sa ating pananalangin palagi, incorporate natin, isama natin ang pasasalamat sa ating pananalangin. Masabi, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Yung prayer po at supplication, hindi po yan thanksgiving. Okay? Prayer is not thanksgiving. Supplication is not thanksgiving. But when we pray and we supplicate, okay, nananalangin tayo at humihiling tayo sa Diyos, dapat maging mapagpasalamat din tayo. You should have thanksgiving. So, sabi ito, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus our Lord. So, dapat hindi tayo mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpasalamat, ipapaalam natin dapat ang ating mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan daw, itong pangako, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa bawat isa sa atin at sa ating mga puso at sa ating mga isip sa ating Panginoon Jesus, kay Kristo Jesus. Pangatlong punto po natin. 4 po ito, Pangatlong punto. The purpose of gratitude, for this is the will of God. Ito po ang layunin ng pasasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ngayon po, pag pinag-uusapan natin yung kalooban ng Diyos o yung God's will, dalawa po ang kategorya niyan. Yung tinatawag natin sovereign will ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ito ang gusto kong mangyari, wala akong tayong magagawa. Yan ho at yan ho ang mangyayari. Pero marami hong mga pangyayari na nangyayari sa ating mundo ngayon na hinahayaan ng Diyos, hindi ho niya, dahil kinikilala po niya ang laya natin magdesisyon. Okay? Tulad po nung nangyari po sa Garden of Eden. Si Eva at saka si Adan, ano pong ginawa nila? Kinain nila yung hindi mansanas po, hindi po ang sabi doon, hindi ko bibigyan ng mansanas. Yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Right? That is the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ngayon po, yung pagkain po ng buwang yon, doon po nagsimula ang kasalanan. May naniniwala at may nagtuturo po na ang Diyos dinikri. Sinabi niya na yan ang mangyayari. Hindi ho tayo naniniwala doon. Okay? Hinayaan ng Panginoon na mangyari, tapos may laya, dahil may laya ho si Eva at si Adan upang sundin o sumayin ang utos ng Diyos. In other words, yung kalooban ng Diyos is God's moral will. Ito po ang kanyang ninanais sundin ang kanyang mga nilalang. Itong will, for this is the will of God, ito po yung pangalawang kategorya na pinag-uusapan ho natin. Ito yung ninanais ng Diyos, ito kalooban ng Diyos na maaaring natin bilang kanyang mga anak na suwayin. Okay? So, the command to give thanks falls into the latter category. So, ang tanong, why does God desire His children to practice gratitude in all things? Bakit nga ba tayo bilang mga anak niya, dapat magpasalamat? Ito po yung 6 na dahilan kung bakit dapat tayo magpasalamat. 6 reasons why God desires that we, His children, give thanks in all things. Number 1, okay, gratitude aligns us with the character of God.
Nakaayon tayo sa katangian ng Diyos kapag tayo ay nagpapasalamat o mapagpasalamat. Oh? Gratitude acknowledges that God is good, God is sovereign, God is faithful. Oh, even in all circumstances, we don't understand it. Itong gratitude daw, ang nagpapakita ng ating pagtitiwala at pananalig sa hindi nagbabagong nature ng ating Diyos. Yung unchanging nature niya. At inaayon tayo din sa character ng ating Diyos. Ang ating Panginoon Jesus na Diyos ay nagpapasalamat. Sipin po na yung mga kapatid. Ang ating Panginoon Jesus na Diyos ay nagpapasalamat, mapagpasalamat. So tayo din, dapat ay maging mapagpasalamat. Pangalawang dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat. Gratitude keeps our focus on God. Diba? Ang pasasalamat po, pinapanatili ng pasasalamat ang ating focus sa ating Diyos. Marami ho tayong pwedeng pagtuunan ng pansin habang tayo ay nandito sa lupang ito. Yung mga problema natin sa bahay, problema natin sa ating mga anak, problema natin sa ating bahay, problema sa ating negosyo, problema sa lipunan, problema ho sa lahat ng mga bagay, problema sa politics, di ba? Pero pag tayo ay mapagpasalamat ho, nasi-shift ho, nalilipat po yung focus natin sa mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais na ito doon sa ating Diyos. At nililinan nitong pagpapasalamat ang ating pag-asa sa Kanya. Lumalalim ang ating relasyon sa ating Diyos at yung lumalakas lalo ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Which is number 3. Gratitude strengthens faith. Pinapalakas po ng pasasalamat ang ating pananampalataya. Giving thanks in all things demonstrates that God is in control. Kinikilala natin na ang Diyos natin ay may kontrol ng lahat ng bagay pag tayo nagpapasalamat. Pag tayo po ay nagreklamo, para kung sinasabi natin si Diyos, Diyos, bakit nangyayari ito? Hindi ba dapat kayo ay in control? Di ba? Ngunit, pag tayo ay mapagpasalamat, bagamat hindi natin naiintindihan ng mga sitwasyon, mga galaw ng mga bagay sa buhay natin, mapagpasalamat pa rin tayo, kinikilala natin na God is still in control despite all of these things. At, sabi dito, it transforms trials into opportunities to see God's faithfulness at work. Tulad po na nangyari kina Apostol Pablo at saka kay Silas. Gumalaw ang Diyos sa pagkakataon na yun at binigyan sila ng pagkakataon upang magbahagi ng Ebanghelyo. Number 4, gratitude guards against sin. So, yung pagiging mapagpasalamat po natin, bantay po ito laban sa kasalanan. Okay? Napoprotektahan po tayo sa mga sinful na saloobin, mga attitude na hindi ka nais-nais. Yung pagiging complaining, yung entitlement, yung bitterness. Ito po, nakakasira po ito sa paglago natin bilang mga Kristiyano. Pag yun po ang lagi nasa loob po ng puso natin, mahirap po yung spiritual growth. Mabagal o napipigilan yung ating paglagong spiritual. Pag yun po ang lagi nasa puso natin. Pero pag gratitude po nasa puso natin, yung paglago sa buhay ng spiritual, mas mabilis. Gratitude leads to a joyful, obedient spirit, and it reflects Christ's humility and submission. Number 5, gratitude leads to joy and peace. Pasasalamat po daw ay humahantong sa kagalakan at sa kapayapaan. Tulad na nabasa natin sa Philippians 4:6-7. Thanksgiving is linked to God's peace, guarding our hearts and minds. So tayo, bilang mga anak ng Diyos, ang ninanais ng Diyos sa atin ay ma-experience niya natin yung kagalakan at yung kapayapaan na pinapangako niya sa bawat isa sa atin. At ito ay lumalabas po ng natural kapag ang puso po natin ay mapagpasalamat. At pinapractice po natin yung ating pagsasalamat sa Diyos. These qualities reflect the abundant life that Christ promised in John 10. And sabi ng Panginoon Jesus, I came that you might have life and that you might have it abundantly. Pag-amin po,
nakadahilanan kung bakit ninanais ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo is that gratitude encourages witness and glorifying God. Hinihikayat po ng pagiging mapagpasalamat ang ating pagiging saksi o ating pag-witness at ang ating pagluluwalhati sa Diyos. Hindi lang po natin, kundi ang ibang tao din. Gratitude in all things is a powerful testimony to the world. Pag nakita po ng mga di mananampalataya yung ating pagiging mapagpasalamat, bagamat may pinagdadaanan tayo, nagugulat sila. Kasi hindi ho natural na behavior yan ng mundo. Ang natural ho na behavior ng mga diligtas, ang mga hindi mananampalataya, mga hindi anak ng Diyos, ay mag-complain palagi. Complain. Ano? Oo, magalit. Pero pag ang behavior po natin ay hindi ho katulad nila, bagamat may pinagdadaanan tayong masakit o mahirap, nagiging mapagpasalamat tayo, nagiging magandang testimonya po yan. Okay, ng ating relasyon sa Diyos. Gratitude glorifies God by proclaiming His goodness to others. It declares that God is worthy, karapat-dapat ang Diyos sa ating pananalig, bagamat tayo'y nagdadaan sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. Ito po si Hope. Alam po ninyo kung ano nangyari ni Hope, di ba? Di ba? Ano po na nawala kay Hope? Yung kanyang mga kamelyo, mga tupa, asno, at mga alipin. Yun ang mga unang nawala. Kinuha sa kanya. Pangalawang kinuha sa kanya, yung kanyang mga anak. Dahil, actually, kasama na rin yung bahay na yun. Nasira yung bahay kung nasa nagpa-party yung mga anak na namatay lahat. Ano? At ano pa yung huling kukunin sana sa kanya, pero sabi ni Diyos, kung kukunin niya kanyang buhay, yung kanyang kalusugan. Nagkaroon siya ng mga pigsa sa tuktok ng kanyang ulo hanggang dun sa pinakasakong ng kanyang paa. Napakasakit ng pigsa na sinasabi sa banal na kasulatan, kumuha daw siya ng basag na paso at yun ang ginagamit niya pangkuskus sa kanyang balat. Isa lang ho, hindi kinuha sa kanya. Yung kanyang may bahay, iniwan ho yun. At ang sinabi ng may bahay sa kanya, murahin mo ang Diyos upang patayin kanya. Ngunit ano po ang sabi ni Hope? Ni Hope. Ang sabi, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, pagpalain ang pangalan ng Diyos. So kahit na kinuha ang lahat kay Hope, pinangalan pa rin niya ang soberenya ng Diyos. At ano nangyari? Nung nakita ng Diyos na tapat pa rin si Hope, ibinalik ko sa kanya. Nang doble pa. Mas marami pa ho ang kanyang anak. Okay? Siguro sabi sa kanya, Mrs., ganti ko to sa iyo. Doble ang magiging anak natin ngayon kaysa dati. Tapos, lahat po ng ari-arian, naibalik ko sa kanya. Pinagpala ko siya ng Diyos. Pero, at the lowest of the low, nung kinuha lahat sa kanya, sabi niya, the Lord gave, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Ilan po sa atin ang mga pagsasabi po niya, tulad po niyo, blessed be the name of the Lord. Ano po ang response po natin sa mga hamon sa buhay natin? Ito po ba'y nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos? Kailangan po natin tanawin ang lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin bilang mga pagkakataon upang luwalhatin natin ang Diyos. At ito'y mapapakita natin sa ating pagiging mapagpasalamat. Fourth point, ito na po ang pinakahuling punto natin. The foundation of gratitude, yung pinakapundasyon ng pagiging mapagpasalamat. At sino po ito? The foundation is in Christ Jesus. Ang ating Panginoon Jesus ang pinakadakila, pinakamataas na dahilan ng ating pasasalamat. Kasi po, sabi sa Ephesians
chapter 1, verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So mga kapatid, sa totoo lang, mayaman po tayo. Mayaman po tayo. Hindi ho pera ang yaman natin, spiritual blessings ang yaman po natin. Ang pera po, naiiwan dito sa lupa. Oh? Minanakaw ho yan. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, do not lay up for yourselves treasures here on earth. Ha? But lay up where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures where? In heaven. Doon dapat natin, yung ating kayamanan dapat inasa langit. Where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan po ang inyong kayamanan, doon po ang inyong puso. So, pag nakatuon po ang ating pansin sa mga yaman dito po sa lupa, yung nakakalimutan natin, yung yaman natin sa langit. Sabi po, we have been blessed in the heavenly places with every spiritual blessing. Lahat po ng yamang spiritual ay nasa atin. Kaya po, ang pasasalamat ay nakaugat po yan sa ating relasyon kay Kristo Jesus. Pag ang isang tao ay nanampalataya kay Kristo, automatic po, milyonaryo tayo. Parang naka-jackpot, parang nakaloto ho tayo. Pero hindi yung hindi yung dinumero yan. Ito po yung mga spiritual blessings sa langit. Mayaman ho tayo sa biyaya ng Diyos. Noong unang century po ng Kristyanismo, ang mga Kristiyano po ay inuusig at pinapatay. Pero bagamat inuusig sila at pinapatay, bakit patuloy ang kanyang katapatan sa Diyos? Kung hindi po totoo ang spiritual blessings na pangako ni Kristo Jesus, pag inusig ang isang tao, di ba? Iiwanan na lang yan. Sino po ba naghahanap ng pag-uusig dito sa atin? Ha? Meron ho ba? Wala ho, di ba? Kung pwede ho, takasan ho natin ang pag-uusig, di ba? Tatakasan ho natin. Pero hindi po, ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ukol dyan. Ha? Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. At pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sabi ng ating Panginoon Jesus, alalahanin niyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. At of course, alam natin, ang pinaka-inusig sa lahat at pinatay sa krus ng Kalbaryo, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So talagang, ang sabi ng Panginoon Jesus, pinagpala po tayo pag tayo po ay mayroong pinagdadaan ng mga trials sa buhay. Mga tribulation. Ang sabi ng Panginoon Jesus, in the world you will have tribulation. But be of good cheer. Mga galak kayo. For I have overcome the world. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon Jesus endured the cross for the joy that was set before Him. Kaya dapat, ang tuon po natin, kung nais natin maging mapagpasalamat, ay hindi sarili natin. Dapat nakatuon po ang ating pansin sa ating Panginoon. So, nasabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ito Tagalog version. Sa kanyang nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. The Lord Jesus Christ, look at the cross of Calvary, Sabi, who for the joy that was set before Him endured the cross. Kagalakan ng Panginoon Jesus na puntahan ang Kalbaryo at mapako doon. Despising the shame. Hindi niya inalantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ngayon ay nangupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos naman sa langit. So mga kapatid, bilang last application, mag-meditate po tayo. Pagbulay-bulayan po natin
ang mga espiritual na pagpapala na mayroon tayo kay Jesucristo. Ang ating kaligtasan, number 1 po yan. Na ating spiritual blessing. Ang kaligtasan, ang eternal na buhay, number 2 po yan. Kaligtasan, iba po, ang eternal na buhay. Kaligtasan, ligtas tayo sa kapahamakan. Ang eternal na buhay ay yung ating makakapiling ang Diyos for all eternity. At saka yung kanyang abiding presence. Yung presensya ng Diyos sa atin, sa kasalukuyan, ay mapapasalamatan mo natin. Bagamat ang ating Panginoon Jesus ay nasa langit, kasama po ng Diyos Ama, sino po sa Trinity ang kapiling po natin? Ang Banal na Espiritu. Nananahan po sa atin ang Banal na Espiritu. The Holy Spirit is the Spirit of Christ and is the Spirit of God. So, kapiling po natin palagi ang Diyos. Hindi ho tayo nag-iisa, mga kapatid. We are never alone. God is always with us, living in us. Kaya po nasasabi ng Apostol Pablo, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, mga kapatid, gratitude in everything is possible. Because, number 1, God is sovereign, His will is good, and our foundation is in Christ. Tatlo po yan, ano? Makapangyarihan ng ating Diyos, ang kanyang kalooban ay mabuti, at ang pinakapundasyon ng ating buhay Kristiyano ay ang ating Panginoon Jesus. Sino po ang nakakilala sa pangalang Corrie ten Boom? Corrie ten Boom. Ay, mga matatanda ko niya. Ito po si Corrie ten Boom, nabuhay po siya noong panahon ng pangalawang World War II, no? At siya po'y nakulong doon sa Ravensbrück concentration camp. At ang sabi dito, the blessing of the fleece. The blessing of the fleece. Doon po, sino po sa inyo nakaganda ng pulgas? Misis ko, naiinis pag nakakaganda ng pulgas. Kasi kung minsan may pulgas ko sa bahay namin, dala ng pusa. Oo, dala ng pusa. Doon sa Ravensbrück, meron ho silang infestation ng fleas. Pag sabi na infestation, ibig sabihin ho yun talaga, napakadami. At, of course, alam po natin sa isang concentration camp, lalo-lalo na yung kababaihan. Dito ho sa Ravensbrück, para sa mga babae ho, yung concentration camp na yun. Anong ginagawa ho sa kanila? Sinasaktan mo sila, inaabuso sila, at rinirape ang mga babae ito. Halos regular, ginagawa mo yan ng mga gwardiya doon. Ngayon po, meron po sila na ipuslit na Biblia. Dito po, doon sa kanilang tinutulugan, may naipuslit silang Biblia. Nagba-Bible studies nila, nag-worship service, doon sa may, doon sa may pinakatulugan nila. Iba-iba. Barracks ang tawag ko, sa barracks nila. During isang Bible study, sabi ho ni Corrie ten Boom, magpasalamat tayo sa mga pulgas nito. At siyempre, sabi, napakahirap naman pagpasalamatan ng Diyos sa mga pulgas na ito kasi talagang masakit ang kagat nila, di ba? So, pag infestation po, madami ho talaga. Hindi ho, yung pagpatay ho ng anay sa atin, sino gumagawa nun? Exterminator. Doon ho, walang gano'n. Hinahayaan lang yun, yung mga pulgas. So, nagsisidamihan ho. So, nagpasalamat ho sila sa mga pulgas. Ano yung nangyari? Ayaw na hong bisitahin yung barracks na Corrie ten Boom ng mga gwardiya. Kasi dilim-dilim ho yung mga gwardiya sa kanila. Pinababayaan na lang sila. So, in other words, yung mga pulgas, naging blessing para sa kanila. Naging blessing, naging paraan ng pag-iingat ng Diyos para sa kanila. So pag sila ay nag-worship doon sa Diyos, nagsising praise, nagbabible study, hinahayaan na lang sila, hindi sila ginugulo. So talaga namang blessing po itong mga pulgas na ito. So ito po ang hamon para sa atin, Will
will we commit our lives to live in the call to gratitude? Nangangako ba tayo na isabuhay natin ang tawag ng pagpapasalamat? Ha, mga kapatid? Tayo ba ay magtitiwala na ginagamit ng Diyos ang lahat ng pagkakataon para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating kabutihan? Amen? Amen. Amen. Diyan po tayo nagtatapos mga kapatid. Let's bow our heads and pray. Ama namin Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat dahil sa dami po ng pagpapalan niyo sa amin. Hindi po namin mabilang. Kami po ay napakayaman sa biyayang espiritual dahil sa aming pagkakaroon ng relasyon sa aming Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas. Nawa o Diyos, huwag namin makalimutan na sa pang-araw-araw pasalamatan kayo sa mga biyayang ito. Nawa ang aming pamumuhay ay mayroong kagalakan. Nawa ang buhay namin ay magpakita ng kapayapaan upang makita, maging malakas na testimonya sa mundo na kami ay mga anak ninyo. At maging paraan ito upang aming maibahagi ang aming relasyon sa Panginoon Jesus bilang aming Diyos at tagapagligtas. Use us, O God, to become powerful testimonies by the lives of thankfulness that we live. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Maraming salamat po. Praise God po. Let us thank Kuya Dylan for his message. It's truly a blessing to hear from him. May it draw us closer to God as we live His words and may it inspire us to be better Christians. Let us all have a grateful heart that is always thankful and appreciative. For our weekly exhortation, we know that we don't truly own our wealth. We're just stewards, entrusted with money and riches by God. Nothing of this world is ours, and we cannot cling on or hold on to anything material permanently in this world. Just imagine yung nangyari sa California, na-share ni Kuya Dylan. The brush fire that is happening. It started behind the house, in the hills, pero ngayon nakalat na sa buong California. Because of the rain, the weather conditions, the firefighters find it difficult to control it. Thousands of houses have been lost. Some lives have been lost. And some of them are multi-million-dollar houses. They have lost everything, their expensive cars, their art, their jewelry, and worldly possessions. For those who have not accepted Christ as their Savior, what would they have left? Most will say, I have nothing left. As stewards, God trusts us to use this money for His glory. The truth of God's tithes and offering is that we bring ourselves closer to Him when we give. Our ultimate goal in tithing is to praise Him and to glorify Him. Jesus said, as what Kuya Dylan has also shared in Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. The verse is an implicit warning that if someone's treasures is on earth, their heart and attention will be on earthly matters and not on God. Jesus' point is that people can only have one ultimate priority. It should be God. Giving tithes and offering puts our love for God before our worldly wealth and shows that our heart is always with Him. God said nothing about getting rich. In fact, we see a lot of rich people. We know a lot of rich people personally. We know them, but how can they help the church makes the big difference? Let us use these financial blessings God gave us to glorify Him and assist the works of His church. Before I ask or have to pass the offering bags, please join me in a simple prayer. Lord, we thank you for the blessings we have received yesterday, last month, last year,
and for the things that are to come tomorrow. We are truly blessed because we have you in our lives. May our offerings be worthy and use them according to your will to grow your church and to help those in need. We acknowledge you own everything and we are very grateful. We give you back everything. All the praise and glory is yours. All this in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's all stand up and give thanks to our Lord by lifting up His name.